damay-damay lahat. Ayan, talaga mag-iingat talaga yung mga bawat noon time show. Kasi damay-damay pala to lahat. Ang isa sa isang Only for you. Darling, I love you. Hello, what's up YouTube? Ayun, magandang umaga po sa inyo dyan. Yung mga OFW natin dyan, kumusta? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo, mga kababayan natin dyan sa ibang bansa. Ayun Sagwa mamay. Ang video na to ay hati natin kay Pinoy Celebrity Update. Subscribe natin po siya. Ilagay ko lang po sa description box para mabisita nyo ang ating channel. Ayan, kung kayo pala ay bago sa ating channel, huwag kalimutan bisitahin. Road to 1K na po tayo guys. Kaya naman subscribe at pa-click na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. You break my heart, baby. Sagwa. Tito Wally Bayola may revelasyon tungkol sa kanyang kaso sa pagmumura sa sugod bahay. Update lang siguro to. Update guys sa kay Wally kaso. Yung sa MTRCB. Ayun guys Huwag na natin patumik-tumik pa. Silipin natin baka masilip pa to ng iba. Legit Lover Cats, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isa na naman pong panibagong updates patungkol dito sa pagbibigay nga ng kanyang statement si Wally Bayola patungkol sa case na kanyang pinagdadaanan ngayon under MTRCB sa insidente ng kanyang pagmumura ng live sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, Pinoy please don't Celebrity forget to like, Update, share, guys. and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more show. Mga legit Lover Cats sa lahat, for always keep watching and trusting this. For today's video, kung saan nga ay nagsalita na nga itong si Wally patungkol po dun sa kanyang MTRCB summon sa EAT dahil sa pagmumura nito. EAT host Wally Bayola talked to the press about the summoning order received by their noontime show from the Movie Television Review and Classification Board MTRCB after he was heard cursing during one of the episode of Sugod Bahay segment. Sa press conference nga na naganap with Jose Manalo on TV5, Wally confirmed na ang EAT at MTRCB already discussed the issue. So, inamin po ni Wally na agad-agad ay pinatawag po sila ng Rekta. Tawag rekta MTRCB. MTRCB. Kumbaga hindi na sila binigyan pa ng hindi na naging lenient sa kanila. Tapos ata ang hearing nito last August 14. Hindi pa natin alam kung anong binigay na kaso sa kanya. Tignan natin dito kung anong MTRCB para po sila ay pagbigyan for another chance. Kahit po nag-public apology na itong si Wally ay talagang wala talagang pinalagpas ang MTRCB chair na si Miss Lala Soto. However, Wally refused to give details about the meeting. Sabi niya na pag-usapan na po yun sa MTRCB, may pag-uusap na pong naganap sa MTRCB at sa production. Syempre, hindi pa ako pwede magbigay ng salaysay and I want to keep it privately muna kasi nga ongoing pa yung pag-uusap, sabi ni Wally. Kasi nga, di ba, parang kahit po si MTRCB chair nung siya po ay in-interview ni OG Diaz sa kanyang channel, OG Diaz Inspires, ay hiningian din po ito ng kanyang saloobin patungkol sa mga issue ni Vice Ganda naman. Pero sabi po ni MTRCB chair, hindi sila pwede maglabas o mag-divulge ng any information with regards to that matter. Private lang, According to the statement released by MTRCB, Wally... Alam mo yung kaso ni Wally Bayola? Iwan ko sa tingin ko lang, sa opinion ko lang, parang hindi naman masyadong mabigat ata yun kasi hindi naman nakita talaga sa camera, no? Hindi katulad yung sa kabila ay talagang kitang-kita yung exposure talaga pag dila sa manok, tumat sila. Yung pag gano'n nila sa icing, di ba? Hindi katulad dito sa kay Wally, nasa gilid, nahagip lang yung audio, di ba?
Tignan natin kung anong kakalabasan nito. Actions possibly breach Presidential Decree number 1986 after he was heard uttering forbidden words on national television. Kaya nga talagang sobrang maingat na po sila ngayon dahil talagang hindi lang po ang MTRCB ang nakatutok maging ang buong nasyon, no? Ingat-ingat tayo, tatlong stasyon, tatlong non-time show. Bantay-bantay kayo sa MTRCB. Maging ang buong sambayan ng Pilipino kasi according to MTRCB Chair Lala Soto, bukod daw di umano sa kanila pong mga nakatutok na 24 hours na mga tao po ang nakatutok, hindi po robot, ano. So which means talagang pinapanood nila ang bawat programa sa telebisyon. So, pag po may nakalagpas sa kanila at meron pong mga reklamo at mga call out galing from the netizen or coming from those people na nanonood ng television, kino-call out po nila yung isang programa. Doon po Rediscover your May radiance ads, guys. with collagen Sana by all. Watson's Moisturizing Line with vegan. Wait lang. Masyadong mahaba-haba tong ads. Na-play kong ads. tawag na process. Mahabang proseso yan bago tingnan nyo. Yung kay Ayon tsaka kay Vice. May hatol na ata. Ito, ongoing pa to. Sinabi po ni MTRCB Chairman Pangalawa to, Lala Soto na hindi po sa kanya nang gagaling ang desisyon. Kung hindi, meron po silang Mas mataas pa. mga opisina na sila po yung nag-decide kung kailangan pong bigyan ng sanction ang isang noontime show. Kasi parang pack one, pack all yan Kapag nagkamali Lahat. Damay-damay lahat. Talaga mag-iingat talaga yung mga bawat noontime show. Kasi damay-damay pala to lahat. ang isa sa isang programa, hindi po pwedeng isa lang Isa ang lang, di maapektuhan, kundi buong production, buong team, buong noontime or buong programa po at buong mga tao na naroon ang maapektuhan. Ito po yung nilalaman ng EAT Sumon by MTRCB. The Movie and Television Review and Classification Board MTRCB or Moto Proprio issued a notice to appear and testify to the production group of EAT Noontime TV show over the utterance of profane words by one of the program hosts, Wally Bayola, which aired on August 10, 2023 as covered by the Board Monitoring and Inspection Unit. Said scene in violation of Season 2, B Chapter 5 of Implementing Rules and Regulation of Presidential Decree 1986. The hearing Ito ang summon na binabasa niya. Summon pala to. date is in August 14, 2023. Ibig sabihin nangyari na. Monday of the MTRCB office. Bale, tapos na yung hearing nila. Hindi pa natin alam talaga yung kabuuhang hatol sa kanya. Ito, in-update lang to sa atin ni Pinoy Celebrity kung anong slight update lang to. Says in Timog Mga Avenue, kasong Quezon nagaganap. City. The board said any violation of Presidential Decree 1986 and implementing rules and regulation governing motion pictures, television program, and related promotional materials shall be penalized with suspension or cancellation of permits Ay, wag naman. or license issued by the board and or with the imposition of fines and other Hindi mangyayari administrative yan. penalty or penalties. So, if ever po, yun po yung mga pwedeng mangyari sa isang programa kapag po sila ay napatunayang nagkasala. So, pwede silang makanselan, masususpend, magkakaroon ng suspension, or makakancel po yung kanilang permit na in-issue po sa kanila ng board, or magkakaroon sila ng administrative penalty or penalties. So, yun po yung ilan sa mga sanctions na pwedeng maganap dun po sa insidente ng pagmumura nitong si Mr. Wally Bayola during the live ng EAT or Sugod Bahay, mga kapatid segment. So, medyo mabigat po yung kanila pong Mabigat. Sa inyo guys, sa tingin niyo mabigat yung kaso ni Wally? case na pinagdadaanan ngayon, pero
Kung nakikita po ninyo, parang very light lang po na tinitake ng EAT kasi alam po nila ang rules alam po nila kung saan sila doon pwedeng saan nila pwedeng ipaglaban yung kanila pong nagawang pagkakamali. So this time wala pa naman pong any parang resulta ng pag-uusapan. So dahil Bali, kunting informasyon lang yun sa kaso ni Wally Bayola. Parang kung saan na ngayon naka-pisto yung kaso. dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol po Ito sa tungkol kay Zombie sa kanyang revelasyon. May revelasyon kasi siya sa mga basher. Binanatan kasi siya ng basher ata. last update natin. Basahin natin ang ilan sa mga comments po ninyo sa comment section. Let's find out now. Una, sabi po ni Rashid Inggit lang Taikon Colina, inggit lang sila kay Zombie. Mabuti pa nga yan kaysa iba't ibang lahi yan, pero mas magaling pa sa wika natin. Tulad walang alam na salita ng wika natin, Tagalog lang Alam niyo, si Zombie dapat hindi natin binabash. Ang daming lang babash kasi sa kanya. Bakit? Anong ginawa sa inyo ni Zombie? Anong ginawa sa inyo? Dapat nga ini-inspire natin siya para mag-upgrade pa siya, mag-improve pa siya, 'di ba? Tama ba ako o mali? Dapat wag natin kasi intindihin na lang natin kasi kakaumpisa pa lang yan. Nagsisikap yung tao para mag-improve siya. Pati nga si Wally at si Jose at tinutulungan nga yan paano mag-upgrade, paano mag-improve sa sarili niya na marami siyang magagawa pa na mas matindi pa sa kanila, 'di ba? Imbis na ibabash natin, gawin na lang natin na magsalita ng maganda para enhance din sa kanya na maganahan siya magbasa sa or mabasa yung mga comment o ano ba yung sinasabi niyo. Hindi yung masyado kayong bitter, masyado yung binabash. Alam ko si Zombie marunong Bisaya, Ilocano, Tagalog. Sus, ako Tagalog lang ako Kaya ano pa alam nyo sa wika? Hindi ko alam sa inyo, ano bang ginawa sa inyo ni Zombie? May ginawa ba si Zombie sa inyo? Wala naman. Sabi naman ni Solemia Cornelio Paimon, Sana all ads. 187. Inggit lang yung bashers ni Zombie Correct, inggit lang yan solemn niya. dahil dagdag rating sa EAT. Yung ibang show, pababa ang rating. Kaya ganun gusto nila mawala si Zombie. True. 'Di ba? Kasi nga 'di ba, even yung mga bashers na yan, sila po talaga yung mga gustong paalisin si Zombie. Kasi alam na Kayo na umalis dyan, huwag kayong manood mga basher. Kung ayaw nyo ng Zombie Day, huwag kayong manood. Diyos mio. Bakit ba kayo kasi nanonood kung ayaw nyo ng Zombie? Manila added on talaga to. Sabi po ni Ang haba ng comment, Mr. William Reaction. Baptist, thank you for Thank you, noticing my comments. Ngayon, ang naging observation ko naman sa nakalipas na sugod bahay nila, I think binibigyan pa nila ng chance si Zombie. Correct. Kasi pansin ko na medyo mas madalas pa yung pagsasalita niya. Sa pag-interview niya, binigyan pa nga niya siya ng whiteboard na may nakasulat. Kung Kasi ano- lahat ng mga linya ni Zombie, alam nyo guys, may whiteboard dyan, nakaganon niya sa harap niya. Kung anong, saan na siya parte na magsalita, doon lang siya magsasalita. Tawag nito, ano ang kailangan niyang sabihin. aside pa sa mga kanyang additional na mga joke, yung sisingit lang ba, yung pagbibiro-biro nila, yun, wala siguro yun, di ba? Pero yung mahaba talaga yung sasabihin ni Zombie, naka-whiteboard siguro yun, tama ba ako? Hopefully talagang makaka-adapt siya ng maayos. Kung ikukumpara ko ulit siya kay Main dati, sabi ko nga, Ang sabi daw ng netizen, yung si Main daw nag-umpisa, ganyan din daw. Diba? Parang katulad din ni Zombie na mahihain, hindi naman mahihain, yung hindi pa masyado biyasa, diba? Tingnan nyo ngayon, sabihin nyo, diba, boom panis kayo lahat. Nag-boom si Main, pati yung si Alden Richard, diba? Nag-boom sila.
Eh, ganun din to si Zombie. Antayin nyo. Tiis-tiis na lang kayo. Kung ayaw nyo kay Zombie, kung naiinis kayo, di huwag kayong manood. Huwag nyo panoorin si Zombie. Lumipat kayo sa kabila. Interview niya na nag-aalangan daw siya dati magbitaw ng mga jokes kasi di niya alam kung may matutuwa o may Correct. Isa din yan sa rason. Hindi siya pwedeng magbitaw ng kahit anong joke. Baka makakornihan sila. Tsaka hindi pa niya alam talaga. Hindi pa niya alam yung ugali ng dalawa eh. Si Jose at saka si Wally. Eh yung dalawa, si Wally at saka si Jose, matagal na yung magkasama eh. Alam nila yung isa, alam yung pasikot-sikot ng galawan nilang alam mo yung ugali talaga as in parang magkapatid na yung dalawa. Si Zombie nahihiya pa yung magbitaw ng joke, baka makornihan ng dalawa or baka hindi nila magustuhan, gano'n. Antayin lang natin, magiging maayos din niya yung lahat. Ma-improve din yan ni Zombie. Makasanayan din niya ang mga joke ng mga yung dalawa na yun at saka sa joke niya. may maaalangan. Ngayon, advice ni Jose sa bitawan niya lang daw niya kung Kasi susuportahan naman yan dalawa. Hindi naman yun problema. Kasi maayos yung dalawa, sumusuporta yun. Tutulungan pa nga siguro yun eh. At sa napapansin ko sa Sugod Bahay, talagang ini-improve nila si Zombie. May isang kuang na doon na si Zombie ang nagtatanong na minsan sa nananalo sa Sugod Bahay. Yung mga basic na mga tanong, anong pangalan mo, saan ka nakatira, may asawa ka na ba, mga ganong salita, mga ganong tanong. jokes niya at susuportahan nila. I think ganun din naman ang ginagawa nila kay Zombie. Pero sana naman ayusin niya maigi yung pagbibilang. Ibilangin mo Ang bilang, ayos na yung bilang, walang problema yung bilang eh. yung pera sa ibang wika. Pero minamadali mo Eh din. pag mahirapan sa ibang wika ay sabihin na naman dyan ni si English mo na lang, gano'n, English mo na lang. Ano Kaya yan eh. parang maiksisi, parang malaki or maiksisi Wally kanina. Medyo nainis eh. Kaya siya nagbilang. Bicol pa naman yun. Ayun. Actually, kahapon po may pangyayari na parang nainis din si Wally Bayola dito kay Zombie. Dahil nung binanggit po nila yung lugar kung saan po sila, tapos itong si Zombie, parang pinaulit niya. Ay, laki Kumbaga na. nandun na Panood ko sila yan, sa eh. ano nandun na Parang sila hindi sa malata, hindi man niyo mahalata, pero merong something gano'n. punto na parang umaalagwa na yung Ito pala yun. yung segment tapos bigla pong puputulin ni Zombie, kaya medyo nainis po dun si Wally, and we understand that naman. So sabi nga natin, 'di ba, bigyan pa natin ng maraming chance si Zombie. Isa lang ang masabi ko dyan. Huwag niyo ibas si Zombie. Dapat i-encourage niyo. Magsabi kayo ng magandang salita para at least maganahan siya magkuhan. Kasi ina-improve pa yung sarili ka. Intindihin niyo, bago pa kasi yan eh. At saka yung mga basher, bitter masyado kay Zombie na gustong paalisin, huwag na kayong manood. Umalis kayo, doon kayo sa kabila. Kung sakaling ayaw nyo kay Zombie, yun lang ang masasabi ko sa inyo, di ba, mga basher? Ano ba kayo? Walang ginawa si Zombie sa inyo, binabash nyo. And that's it for today. For more videos and updates, Ayan guys, courtesy po tayo kay Pinoy Celebrity Updates. Lagay ko lang po sa description ang kanyang channel para mabisita nyo. Huwag nyo kalimutan yung aking channel. Kung kayo bago pa sa ating channel, paki-like, comment, subscribe at pa-notify tayo sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Road to 1K na po tayo guys. Kunti na lang, maabot na natin ating pangarap. Diyos ko, malimar. Ayun guys, ingat kayo. May natutunan naman tayo. May malakuha na naman tayong informasyon. Parang to, slight lang to na informasyon tungkol sa case ni Wally Bayola sa MTRCB guys. So guys, ingat, God bless po kayo. Ingat kayo lagi kung saan man kayo laging naroroon. Bye bye.